Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Filipino 5, Quarter 4, Week 6, Wika, Pokus ng Pandiwa. Punan ng wastong pandiwang may pokus sa sanhi ang pangungusap. Patlang ni Kuya ang paghihiwalay nila ng kanyang kasintahan. Nalungkot, ikinalungkot, malulungkot. Ikinalungkot. Patlang ni Raylita ang pagkakapasan niya sa pagsusulit. Ikinatuwa, natuwa, matutuwa. Ikinatuwa. Patlang ni Ana ang pagkakadapa niya. Naiyak, umiyak, ikinaiyak. Ikinaiyak. Patlang ni Carol ang pagkakatanggap niya sa trabaho. Ikinagalak, nagalak, magagalak. Ikinagalak. Patlang ni Tomas ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nalugmok, ikinalugmok, malulugmok. Ikinalugmok. Halina't magbasa. Ang mga Pilipino ay maraming katangiang taglay. Isa na rito ang pagiging magalang, sapagkat walang pinipiling kasarian, ang paggalang sa kapwa ay pantay-pantay. Kaya't sa lahat ng pagkakataon, maging sa anumang sitwasyon, paggamit ng po at opoy, palaging mayroon. Sa pagkikipag-usap ay hindi nalilimutan iyon. Sa pag-uutos at pagsali sa usapan, sa paghingi ng paumanhin at pamamaalam. Kaya't lagi nating pagkatatandaan ang angkop ng mga salitang tanda ng paggalang. Masasalamin din dito ang kahalagahan ng pasasalamat sa lahat ng biyayang ating natatanggap dahil sa ating pag-ibig na wagas, tanda ng kabutihang taglay nating lahat. Anong katangian ng mga Pilipino ang nabanggit sa tula? Ang pagiging magalang at marunong magpasalamat. Mula sa tula, paano ipinakikita ang pagiging magalang? Sa paggamit ng po at opo, paghingi ng paumanhin at maayos na pagkikipag-usap. Ano ang masasalamin sa pagiging magalang? Ang kabutihan ng puso, pagmamahal at respeto sa kapwa. Mahalaga bang magpasalamat sa mga biyayang ating natatanggap? Patunayan. Oo, dahil ipinapakita nito ang pagpapahalaga at pagkilala sa kabutihang natatanggap natin. Ano mga angkop na salita ang dapat gamitin na nagpapakita ng paggalang? Po, opo, salamat po, paumanhin po, at makikiusap po. Bilang isang mag-aaral, paano mo ipinakikita ang paggalang sa nakatatanda? Sa pakikinig, paggamit ng magagalang na salita at pagsunod sa kanilang payo. Bakit mahalagang gumamit ng angkop na salita sa anumang sitwasyon? Para mapanatili ang respeto, maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at maging maayos ang pagkikipag-usap. Ayusin ang mga ginulong letra upang mabuo ang kasing kahulugan ng mga salita. Miyembro. Nais. Gusto. Tinangka. Sinubukan. Naglaon. Nagtagal. Sumapit. Dumating. Para sa ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, tekstong impormatibo, formularyo batay sa iba't ibang layon, form, request form. Tekstong impormatibo. Ang tekstong ito ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon.
Kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong na ano, kailan, saan, sino, at paano. Pangunahing layunin nito ang magpaliwanag sa mga mamabasa ng anumang paksa na matatagpuan sa tunay na daigdig. Naglalahad ito ng mga kwento ng mga tunay na tao o nagpapaliwanag ng mga konseptong nakabatay sa mga tunay na pangyayari. Mahalaga ang pagbabasa ng mga tekstong nagbibigay ng impormasyon sapagkat napauunlad nito ang iba pang kasanayang pangwika gaya ng pagbabasa, pagtatala, pagtukoy ng mga mahalagang detalye at pagpapakahulugan ng impormasyon. Formularyo, ito ay binubuo ng mga datos na naglalaman ng mahalagang impormasyon ng isang tao na sumasagot sa tanong na ano, sino, at kailan. Halina't magbasa. Ingay sa bubong ni Andeline R. Tahanlangit. Sa isang liblib na nayon, napadpad ang pamilya Ortiz. Galing sila sa malayong lalawigan at naisipang lumipat ng ibang lugar. 4 ang anak ng mag-asawang Carlo at Celia, sina Domeng, Ben, Katia at Susie. 8 buwang buntis si Celia sa panlimang anak nila ni Carlo. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mag-anak, naalimpungatan si Celia nang may marinig siya sa bandang bubungan nila na parang mga pakpak na pumapagaspas. Dali-dali niyang ginising si Carlo. Carlo, gumising ka dali. Parang may kung ano sa ibabaw ng bubong natin. Gising ni Celia kay Carlo. Pupungas-pungas pang bumangon si Carlo at pinakinggan ang ingay. Takot na takot ang mag-asawa at hindi na muna ginising ang mga anak na mahimbing ang pagkakatulog. Nagsindi ng kandila si Celia sa altar at nagdasal silang mag-asawa ng taimtim at napagdesisyon ng huwag lumabas ng bahay. Unti-unti namang humina ang ingay hanggang sa tumahimik ng muli ang paligid. Hindi na nakatulog muli ang mag-asawa hanggang mag-umaga. Kinabukasan ay nagtanong sa mga kapitbahay ang mag-asawa kung mayroon din ba silang narinig na ingay kagabi. Naku, bago kasi kayo rito sa lugar namin kaya hindi nyo alam ang usap-usapan dito. Sagot ng napagtanungan nilang si Aling Mameng. Ano po bang mayroon dito sa lugar nyo? Natatakot po ako sa isang buwan ay kabuwanan ko na. Nahihintakutang turan ni Celia. Ayon sa ilang mga nakakita, isang taong may malalaking pakpak, mahahaba ang mga kuko, may matutulis na pangil. At pulang-pula ang 2 mata ang siyang lumilikha ng ingay tuwing gabi. At ang pinupuntirya ay ang mga bago dito sa lugar, lalo't higit ang mga buntis. Kwento ni Aling Mameng. Labis na takot ang namayani sa dibdib ng mag-asawang Carlo at Celia. Matapos magpasalamat kay Aling Mameng ay nagmamadali silang umuwi at naghanda para sa pagsalakay muli ng nasabing nilalang. Sino ang mga tauhan sa kwento? Sina Carlo, Celia, ang kanilang mga anak at si Aling Mameng. Anong narinig nilang lumilikha ng ingay sa bubong? Parang mga pakpak na pumapagaspas sa bubong. Gaano katotoong mayroong ganong uri ng nilalang? Patunayan. Hindi tiyak kung totoo dahil kwento lamang ito at walang malinaw na patunay. Sa iyong palagay, tama ba ang ginawa ng mag-asawa na umuwi at maghanda? Oo, dahil mag-ingat sila at naghanda para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Kung kayo ang nasa kwento, ano ang gagawin nyo? Hihingi ako ng tulong sa kapitbahay o barangay at sisiguraduhing ligtas ang pamilya. Batay sa slogan, maglahad ng pahayag na kaugnay rito. Nasa pagbasa ang pag-asa. Ang pagbabasa ay nagbibigay ng kaalaman at bagong pag-asa sa buhay dahil dito tayo natututo, nangangarap at nagkakaroon ng mas magandang kinabukasan.
Ano ang multimedia? Ang multimedia ay tumutukoy sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga medium o media upang maghatid ng impormasyon o mensahe. Ito ay isang paraan ng paghahatid ng impormasyon na naglalaman ng iba't ibang elemento tulad ng teksto, larawan, tunog, video, animasyon at interaktibong elemento. Elemento ng multimedia. Teksto. Ang teksto ay nagbibigay ng mga salita o pahayag na naglalaman ng impormasyon o mensahe. Maaaring ito ay mga caption, headline, balita at iba pa. Imahe. Ito ay mga larawan na kinetika o animations, mga graphic at iba pang mga visual na elemento na nagbibigay ng kahulugan sa teksto o nagpapakita ng konsepto. Audio. Ito ay mga tunog, musika, o iba pang mga audio na elemento na maaaring magdagdag ng emosyon o konteksto sa multimedia. Video. Ang mga video clip o mga animasyon na may tunog at paggalaw ay maaaring bahagi ng multimedia. Ito ay nagbibigay ng dinamismo at karagdagang pagpapaliwanag sa teksto. Animasyon. Ito ay mga nakalilikhang larawan o mga video clip na gumagalaw. Ang mga animasyon ay maaaring gamitin upang ipakita ang proseso o magbigay ng mga halimbawa sa multimedia. Interaktibong elemento. Ito ay mga elemento na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tagapakinig upang makisali o mag-interaksyon sa multimedia. Halimbawa nito ay mga clickable buttons, mga form at iba pa. Imaheng nabuo, iguhit mo. Bawat pangkat ay guguhit ng imaheng nabuo habang binabasa ang kwento. Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2, focus ng pandiwa, directional. Focus ng pandiwa. Tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa o salitang kilos sa simuno o paksa ng pangungusap. Focus sa direksyon. Pinatutuunan ng pandiwang direksyon o tinutungo ng kilos. Ang simuno o paksa ang nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na tungo saan o kanino. Ginagamitan ito ng mga panlaping an, han, in o hin. Mga halimbawa, pinasyalan namin ang Baguio. Pinuntahan ng mag-aaral ang Luneta Park. Conclusion ay isang bahagi ng anumang pagsusuri o pag-aaral na nagbibigay ng buod, kabuuan o huling pagsusuri sa mga datos, impormasyon o argumento. Ito ay isang mahalagang bahagi ng anumang akademikong teksto o presentasyon sapagkat ito ang nagpapakita ng pangwakas na pag-unawa o opinyon ng may akda tungkol sa isang tiyak na paksa o issue. Ito ay nagbibigay diin sa mga pangunahing punto na nabanggit sa teksto at nagbibigay ng pagkakabukas sa mga mambabasa o tagapakinig para sa mga posibleng hakbang o refleksyon ukol sa paksa. Conclusion mo, ibahagi mo. Ibahagi ang nabuong konklusyon mula sa binasang kwento. Para sa ika-4 na araw. Bumuo ng tekstong impormatibo na ginagamitan ng mga pandiwang nasa focus ng directional. 3-2-1, magtala ng 3 bagay na dati nang alam hinggil sa aralin. 2 bagay na ngayon lang natutuhan, 1 bagay na hindi pa alam. Alam hinggil sa aralin. Ngayon lang natutuhan. Bagay na hindi pa alam. Ikahon ng pandiwa at salangguhitan ang simuno sa pangungusap. Pinasyalan ng magbabarkada ang Burnham Park. Pinuntahan ng mag-anak ang Luneta. Pinasyalan ni Jezreel at Catherine ng Biak na Bato. Pinuntahan namin ang Manila Zoo.
pinasyalan ng mga bata ang Enchanted Kingdom. Narito ang mga tamang sagot.